Nagsimula na ngayong araw ang kampanya ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Ang COMELEC muling nagpaalala sa mga bawal gawin sa panahon ng kampanya para sa eleksyon 2019. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Sa pag-arangkada ngayong araw ng kampanya para sa mga lokal na kandidato sa eleksyon 2019, simula na rin ang pag-monitor ng COMELEC sa mga lalabag sa kanilang mga panuntunan. Kabilang sa pupunteriyahin ng COMELEC ang mga campaign material na nauna nang isinabit ng mga kandidato noon. Candidates have to take down the materials that they've already posted during the pre-campaign period. These materials will be in violation of law, therefore leaving them vulnerable to charges of election offenses. Simple lang naman ang panuntunan. Kailangang pasok sa tamang sukat na 3 by 2 feet ang poster at nakalagay sa common poster area o sa private property na pinayagang maisabit ng may-ari. Anumang poster na wala rito at wala sa tamang sukat, iligal at dapat baklasin. Hindi rin daw palalampasin ng COMELEC ang mga tarpaulin na may mukha o pangalan na magiging speaker sa mga graduation o yung mga pag-aari ng gobyerno tulad ng mga ambulansya ng mga LGU na nakabandera ang pangalan at mukha ng nakaupong opisyal na kumakandidato uli. As long as the material is reasonably identifiable as being for a candidate, then it will be considered campaign material. Pagdating naman sa mga kampanya, pakiusap ng COMELEC, linisin ang mga kalat pagtapos ng mga campaign rally. Sana raw ay magpatulog naman ang mga kandidato at huwag nang mag-ingay sa 10 oras ng gabi at madaling araw. Sa motorcade naman, mga LGU na ang may saklaw dyan. Pero sana raw ay huwag maging dahilan para magkabuhol-buhol ang traffic. Sa dami ng mga lokal na kandidato, malaking hamon sa COMELEC ang pagbabantay sa kanilang pagsunod o paglabag sa election laws. Ang pinag-aagawang lokal na posisyon pa nga lang halos 18,000 na. Mula sa kongresista hanggang sa miyembro ng Sangguniang Bayan na siyang pinakamarami. Base naman sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, 80% o 8 sa 10 tumatakbo ngayong eleksyon 2019 mula sa mga political dynasty. At kung hindi raw mababago ang voting preference ng mga botante, posibleng maging 100% na. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, napasukan na rin ang political dynasty maski ang mga party list. We should make some electoral reforms in this regard. Dahil talagang yung political dynasty, yan ay nagro-rule. Walang enabling law eh. Nagkaroon lang na enabling law dito sa BARM, di ba? Diyan lang nagkaroon. Pero wala namang hindi naman makalusot eh. 1987 pa yan, pero kailangan merong enabling law para ma-implement. Kabilang si Lacson sa mga senador sa mga pumirma sa panukala kontra sa dynasty. Sa gitna naman ng campaign period, paalala pa rin ng COMELEC hanggang May 11 lang ang pangangampanya o 2 araw bago ang mismong botohan. Pero dapat time out muna sa kampanya sa April 18, Huwebes Santo at April 19, Biyernes Santo. Ang mga citizen at netizen naman pwedeng maging katuwang ng COMELEC sa pagbabantay sa mga pasaway na kandidato. Maaari silang magsumbong online o sa COMELEC hotline na tingin nila ay paglabag sa panuntunan sa kampanya. Rafi Tima, GMA News.